Ito, high school pa lang ako, pinakikinggan ko na at meron nga silang isang special na presentasyon sa TV. Kung hindi ako nagkakamali ay GMA yon dahil nung panahong yun naman, napapanooran lang namin na channel dito sa aming bahay ay GMA Channel 12 dahil pag walang antena ang TV mo noon, yun lang ang nasasagap. Kaya tanda ko pa, pinagtiyagaan kong i-record sa cassette tape yung special presentation na yun ni Heather Bartolome o ng grupong Banyuhay, ang pamagat yung Kalamansi sa Sugat. Yan. So talagang nung kabataan ko ay paborito ko yung mga awitin ni Heather Bartolome. At nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ng personal si Heather Bartolome noong nagtuturo ako sa Pamantasang de la Salle. Pinakilala siya sa akin ng batikang autor na si Efren Abueg. Sila pala ay magkabarkada. Kaya nakilala ko siya ng personal. Dito sa vlog na ito, binigyan ko ng pagkakataon na may bahagi sa inyo yung awitin. Bahagi pa rin ng pagpapakilala ko dun sa channel dahil binago nga natin yung pangalan, yung format at maging yung mga paksa na tinatalakay dito sa ating channel. Mas nakataon na tayo sa mga pangarap ng Pinoy. At syempre, pag nilakay mo pangarap ng Pinoy, hindi natin maiwasan na matalakay din yung mga balakid sa pagkakamit ng pangarap ng Pinoy. At yan ay sinasalamin doon sa awitin ni Heather Bartolome na Karaniwang Tao. Ito, high school pa lang ako, pinakikinggan ko na at meron nga silang isang special na presentasyon sa TV. Kung hindi ako nagkakamali ay GMA yon dahil nung panahong yun naman, napapanooran lang namin na channel dito sa aming bahay ay GMA Channel 12 dahil pag walang antena ang TV mo noon, yun lang ang nasasagap. Kaya tanda ko pa, pinagtiyagaan kong i-record sa cassette tape yung special presentation na yun ni Heather Bartolome o ng grupong Banyuhay, ang pamagat yung Kalamansi sa Sugat. Yan. So talagang nung kabataan ko ay paborito ko yung mga awitin ni Heather Bartolome. At nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ng personal si Heather Bartolome noong nagtuturo ako sa Pamantasang de la Salle. Pinakilala siya sa akin ng batikang autor na si Efren Abueg. Sila pala ay magkabarkada. Kaya nakilala ko siya ng personal. Dito sa vlog na ito, binigyan ko ng pagkakataon na may bahagi sa inyo yung awitin. Bahagi pa rin ng pagpapakilala ko dun sa channel.